Mukhang sabi pa ni Adrian. Sama-sama nga silang nagsimba at pagkatapos noon ay nagtungo sila sa isang supermarket. Pare, huwag ka nang bumili ng alak. Pigil ni Peter kay Adrian nang makita nito na kumuha siya ng 2 bote ng imported na alak. Para sa atin lang mga to. Yun ay para lalong maging masayang celebration ng birthday ni Liam. Pagkagaling nila sa supermarket ay magkakasama ni silang umuwi sa bahay ng mag-asawa. Samantha, mag-imbita ka ng mga kapitbahay ninyo. Marami naman tayong lulutuin at di natin mauubos ang mga to. Wika ni Adrian kay Samantha. Mga bata na lang sinabihan ko na pumunta mamayang 2:00 ng hapon. Tama na yun. Mahirap na. Baka magpuntahan pa dito mga kapitbahay na yung manginginom ay mapasubo ka pa sa gastos. Sagot nito sa binata. Okay lang, basta para sa inaanak ko. Tugon nito sa kanya. Ay nako Adrian, masyado kang galante. Baka wala kang naiipon para sa pag-aasawa mo. Parang nanay na sermon niya rito. Talagang ganyan ang mga binata. Hindi nangihinayang sa panggastos ng pera lalo na kung malaking kinikita. Pabirong sabi ni Warren nang marinig ang sinabi ni Samantha kay Adrian. Wala pa kasing pinaglalaanan ng pera si Adrian kaya galante. Pero kapag nagkaroon na yan ng asawa ay siguradong limitado na ang panggagasta. Siyempre, may commander na nga hawak ng kanyang sweldo. Muling sabi ni Warren. Tutulong na ako sa pagluluto para mapabilis. Nagugutom na ako. Wika nito na halatang umiiwas sa kantsaw ng mga kaibigan. Marunong ka bang magluto? Tanong ni Samantha dito. Oo naman. Kahit lalaki ako hindi pa rin ako nakaligtas sa maigpit na pagtuturo ni mama ng pagluluto. Sagot nito sa kanya. Mabuti kapat marunong magluto. Samantalang tong asawa ko ay walang alam kung hindi kumain. Napapailing na sabi ni Samantha. Aray, ako na naman ang nakita mo. Reklamo ni Peter. Totoo naman ang sinabi ko, kahit nga pritong itlog ay hindi mo alam lutuin. Bueno, kayong dalawa ni Warren na mag-ayos ng mesa at mga upuan. Kaming dalawa naman ni Samantha ang magluluto. Natatawa na wika ni Adrian. Humanga si Samantha kay Adrian sa bilis nito sa paggawa sa kusina. Ngayon lang siya nakakita ng lalaki na sanay sa lahat halos ng bagay na may kinalaman sa pagluluto. Aswerte magiging asawa mo dahil sanay ka sa mga gawaing pangkusina. Hindi nakatiis na sabi niya dito habang panay ang halo nito sa nilulutong ulam, habang nakasalang sa kabilang burner ang nilulutong sopas. Maswerte ka rin naman kay Peter. Mabait siya at masipag. Sinabi mo pa. Kapag nagmamahalan ng 2 tao ay nakakayang pagtiisan ng lahat. Maging ang kapintasan ng bawat isa ay napagtatakpan ng pagmamahal. Sabi nito na para bang marami ng karanasan sa pagmamahal. Tama ka, Samantha. Nalibang silang dalawa sa pagkikwentuhan habang nagluluto, kaya madali nilang natapos ang mga dapat gawin. Wala pang 2:00 ng hapon ay nakaredy na ang lahat ng pagkain. Maraming mga bata ang dumating na kasakasama ang mga magulang. O buti na lang pala dinagdagan natin ng pansit at sopas. Kung hindi kukulangin ang handa ni Liam. Pabulong na sabi ni Adrian kay Warren habang nakamasid sila sa mga bisitang nagsisikain. Akalain ba naman natin nabubuhos itong lahat ng mga kapitbahay ni na Peter? Sagot ni na Warren sa kanya sabay bukas nito ng isang bote ng mamahaling alak na kanyang binili. Mamaya na kayo natin yan umpisahan. Marami pang tao. Sabi niya rito. Hindi ito maubos kapag hindi natin ininom. Pabirong sagot nito sa kanya sabay salin ng alak sa bagong tagayan nila. Hindi pa natin makakasalo si Peter. Marami pang bisitang kanilang inaasikaso. Di mabuti, tayo lang ang malalasing. Sagot ni Warren sabay inom ng alak. Napangiti na lang si Adrian sa mga sagot ni Warren. Nang tagayan siya nito ay hindi na rin niya nagawang tumanggi. Peter, mauuna na kami. Malakas na sabi ni Warren sa kanilang kumpare. Sige, mamaya na lang ako. Sagot naman ni Peter habang karga ang kanilang inaanak. Kumuha si Adrian ng minudo para may mapulutan silang dalawa ng kaibigan. Warren, hindi ba nakakahiya na tayong dalawa lang umiinom gayong marami namang bisitang lalaki sina Peter? Tanong niya dito pagkatapos nilang buhatin sa isang tabi ang kanilang mesa upang hindi makatawag pansin sa mga kapitbahay na lalaki ng kanilang kumpare ang ginagawang pag-inom ng alak. Hindi naman siguro. Wala naman tayong kilala sa mga yan. Kung sa bagay, kibit balikat na sabi niya. Peter, pagsabihin mo naman sina Adrian at Warren na wag munang mag-inom. Wika ni Samantha sa asawa. Nakakahiya naman pagbawalan ng mga yun. Di mo naman sila pagbabawalang uminom.
Sabihin mo lang na mamaya na kapag kukunti ng mga bisita. Alam mo naman na manginginom din sina Waldo at Armand at ayoko makainuman ninyo sila. Muling wika na si Samantha sa asawa. Di naman siguro makikinom sina Armand at Waldo sa kanila dahil di naman magkakakilalang mga yun. Kahit na, kinakabahan pa rin ako. Parang hindi mo alam kung gaano kakapal ang mukha ng dalawang yan. Nakita mo nakapunta sila dito nang hindi naman iniimbita. Huwag ka magpanik. Aalis na din ang mga yan pagkatapos kumain. Pasaway at mahilig sa gulo sina Armand at Waldo, kaya umiiwas ako sa gulo. Samantha, wala ka namang dapat na ikatakot dahil hindi sila aaloking uminom ni Warren at Adrian. Kahit ano pang sabihin ni Peter sa kanya ay hindi maalis ang kaba ng kanyang puso. Kilalang kilala niya ang ugali ni na Armand at Waldo at natakot siya na gumawa ng gulo ang dalawa kapag nakainom. Gusto sana niyang lapitan sina Adrian at Warren para sabihan na mamaya na ituloy ang mga ito ang pag-inom. Subalit inabot na rin siya ng hiya. Ang mga ito ang gumastos sa party na iyon at karapatan din naman ng kanyang mga kumpare na magsaya. Lalong nadagdagan ang kaba ng kanyang puso nang makita niyang lumapit sa mga ito si Armand. Peter, lumapit si Waldo sa mga kaibigan mo. Kinakabahang sabi niya sa asawa. Hawakan mo sandali si Liam, kakausapin ko si Waldo. Wika nito sa kanya. Mabilis niyang kinarga ang anak at sinundan ng tingin si Peter na papunta sa mga kaibigang nag-iinuman. Waldo, makakumpare ko sila, ninong ni Liam, sabi agad ni Peter sa kapitbahay nang makalapit siya sa mga ito. Nagpakilala na nga ako sa kanila, makikinom tuloy ako dahil imported masarap ang alak na to, sagot ni Waldo kay Peter. Walang problema, basta wala sanang gulo, sabi agad niya kay Waldo. Hindi na iwasan na ni Adrian at Warren na hindi mapatingin kay Peter nang marinig ang kanyang sinabi. Ngayon ko lang nakilala mga kumpare mo kaya umaasa ka na magiging matino ko. Nakakahiya naman sa kanila kung papakita ang ugaling squarte na kisanayan ko. Mayabang na sagot ni Waldo sa kanya. Pare, bakit di mo pa kami saluhan? Tanong ni Warren sa kanya. Maya-maya na ako, hintayin ko muna makalis ng ibang bisita para hindi mahirapan si Mrs. Sagot ni Peter sa kaibigan. Waldo, ikaw na munang bahala sa mga kaibigan ko. Pili naman niya dito. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanila. Nang iwan niya ang mga ito ay hindi niya alam na sumunod sa kanya si Adrian. Magulo bang kainuman si Waldo pare? Pasawayan at palaging nanggugulo. Ayoko sana makainuman ninyo siya. Kaya lang lumapit alam ko hindi naman kayo makakatanggi sa kanya. Nakakahiya naman kasing tanggihan. Baka sabihin ay mayabang kami ni Warren. Ingat na lang sa pagsasalita pare. Pikon yan. Saka pagkaubos ng isang bote tama na. Mamaya lang natin tuloy yung inuman para hindi kayo masyadong malasing. Bilin niya kay Adrian. Sabi ko na kay Warren mamaya na lang kami uminom eh. May halong pagsisising sabi nito. Nandiyan na yan. Kaya wala na kayong magagawa. Kung hindi pakibagayan na lang si Waldo para walang gulo. Okay, ako nang bahala. Sige pare, balikan ko munang mag-ina. Sa simula ay parang walang problema. Masayang nag-inuman sina Adrian, Warren at Waldo at si Armand. Ngunit nang maubos ang isang bote ng imported na alak ay naging madaldal na sina Waldo at Armand. Naging makulit din ang dalawa na pilit pinagpapasensyahan ni na Adrian at Warren. Ngunit nang duraan ni Armand sa Adrian ay hindi na to nakaya pang pigilan ang galit na nag-uumapaw sa puso nito. Parang nakakalalaki ka na. Galit na malakas ang boses na sabi ni Adrian kay Armand at kinwelyuhan ang lalaki. Ang yabang mo kasi. Akala mo kung sino ka. Galit ding sabi ni Armand sa kanya bago nito tinabig ang kanyang kamay. Hindi ako nagyayabang sa'yo at hindi ko naging ugaling magyabang ng mga taong kaharap ko sa inuman. Pinag-aralan ako kaya hindi ako makakapayag na bastusin ng isang katulad mo. Sigaw niya dito sabay suntok sa panga ni Armand. Palaban si Armand at kaya ito nainis kay Adrian ay dahil ayaw niyang ibigay dito ang kanyang Rolex na pilit nitong inaarbor sa kanya. Matapang ka, pero hindi obra sa akin ang tapang mo. Ang lahat ng gustusin ko hindi maaring hindi ko makuha. At ipapakilala ko sa iyo kung sino ako sa lugar nito. Mayabang na sabi ni Armand sa kanya bago nito pinunasan ng kamao ang sugat buhat sa pumutok nitong mga labi. Inahanda ni Adrian ang kanyang sarili sa anumang maaaring gawin nito laban sa kanya. Bigla siyang inundayan ng sunod-sunod na suntok ni Armand, pero ang lahat ng mga yon ay kanyang nailagan. Hindi siya mahilig makipag-away, ngunit alam niya kung paano ipagtanggol ang sarili. Nang makita ni Waldo na dihado ang kaibigang si Armand, ay nakailam na rin ito sa laban nilang dalawa. Tahimik akong tao, pero kung gulong gusto nyo ninyong dalawa, ipagbibigyan ko. Lalaki rin ako kaya kung ipagtanggol ang sarili ko.
Lalo pa nga't wala naman akong kasalanan ginagawa sa inyo. Maikting ang boses na sabi ni Adrian sa dalawang bago niyang binigyan ng suntok na ikinagulat ng mga ito. Bagsak ang dalawa. Ngunit agad ding nakabangon ng mga ito pagkatapos ay muli siyang sinugod. Tinamaan siya ng kaliwang tadyak ni Waldo nang hindi niya ito napansin at natuon kay Armand ang kanyang atensyon. Peter! Warren! Awatin niyo sila! Sigaw ni Samantha nang makitang sugatan na ang kanilang labi at kilay. Armand! Waldo, ako na nakikiusap sa inyo. Tama na yan. Pag-usapan na lang natin ng maayos ng problema. Lakas loob na sabi ni Peter sa dalawang kapitbahay. Hindi. Gusto kong bigyan ng leksyon ng kumpare mo para matuto siyang maglagay sa amin ni Waldo kapag pupunta siya dito. Mariing tanggi ni Armand sa pakiusap ni Peter. Para namang wala akong pinakisama sa inyo. Pati mga kumpare ko gusto niyo nung kataluhin. Inis na sabi ni Peter sa mga ito. Kung hindi kayo mapakiusapan, magsilayas kayo sa bakuran namin. Hindi namin kayo inimbita. Kusa kayo nagpunta dito para lang makikain at makiinom. Pagkatapos pati mga bisita naming mag-asawa gusto pa ninyong kursunadahin. Anong klaseng pagkatao kayo mayroon? Umalis kayo bago ko tumawag ng pulis. Galit na galit na pagtataboy ni Peter kina Waldo at Armand. Pansamantalang natigil ang pag-aaway dahil sa mga sinabi niya. Aalis kami. Ngunit bago niya gusto kong matikman ang matapang na tong galit ko. Sigaw ni Armand sabay unday nito ng gamit na matalim na bagay sa kay Adrian. Huwag! Sigaw ni Peter bago iniharang ang katawan sa kaibigan. Sapol si Peter sa dibdib at hindi nagawa pang magsalita ng kanyang kaibigan. Patay agad si Peter, kaya mabilis na tumakbong palayo sina Waldo at Armand. Peter! Sigaw ni Samantha sabay yakap sa katawan ng asawa. Peter, magsalita ka. Pakiusap ni Adrian sa kaibigan. Wala na si Peter. Malungkot naman na wika ni Warren pagkatapos na pulsuhan ang kanyang asawa. Hindi. Sigaw ni Samantha sapagkat hindi niya kayang tanggapin ang maagang pagkawala ng mag-asawa. Mare, tama na. Wala na tayong magagawa. Alo ni Adrian sa kanya. Hindi pa patay ang asawa ko. Dali natin siya sa ospital. Umiiyak na sabi nito. Samantha, wala na si paring Peter. Pakiramdaman mo mabuti. Di na siya humingat, di na rin tumitibok ang kanyang puso. Malungkot na sabi ni Warren sa kanya. Pinakiramdaman nga niyang mabuti ang pagtibok ng puso ng asawa at napatunayan niya na wala na nga si Peter. Peter, paano na kami ng anak mo? Umiiyak na saad ni Samantha matapos matanggap na patay na ang asawa. Mare, dumating ng albulansya. Tinawag ng kapitbahay ninyo. Kailangang madala sa puneraryang katawan ni Peter para mayos ng kanyang bangkay. Malungkot na sabi ni Adrian sa kanya. Nakadama naman ng galit sa Samantha para kay Adrian dahil kung hindi ito pinagtanggol ni Peter ay hindi pa sana mawawala ang kanyang asawa. Ikaw may kasalanan kung bakit namatay asawa ko. Paasik na sabi niya rito. Mari, walang kasalanan si Adrian. Hindi niya gustong mapatay si paring Peter ng Armand na yun. Pagtatanggol dito ni Warren. Kung di dahil sa kanya hindi na mawawala ang asawa ko. Galit pa rin sabi niya kay Warren. Samantha, alam mo parang kapatid na turing ko kay Peter at kahit sa panaginip ay hindi ko gugustong mapahamak ang asawa mo. Pilit na pagpapaunawang wika nito. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko matatanggi na ikaw ang dahilan ko bakit nawala si Peter. Utang mo sa aming mag-inang buhay ng aking asawa. Masama pa rin ang loob na sabi niya. Nagsawalang kibo na lang si Adrian. Inakala nito na nabigla lamang si Samantha sa mga nangyari. Kaya siya nakapagsalita ng ganon. Paano haharapin ni Samantha ang bagong buhay gayong wala na si Peter? At ano ang kahihinatnan ng mga sinabi niya kay Adrian? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.